Nung pinasabihan daw na baka imbitahan siya, ayaw umattend. Unless daw kasama daw niya yung ilang senador na pwedeng tumulong sa pagdepensa sa kanya. Senador siya, he should be able to defend himself. O, pinapunta na dyan si Senator Cheese, pinapunta na dyan sina Senator Villanueva, humarap sila eh. Oo O, nga, pati bakit si di, Congressman bakit di Romualdez, niya pumunta rin. gayahin yung mga kapwa niya senador, no? Oo, tsaka, Nagpakita ng ano sa ICI mismo, hindi na Oo. kailangan ano. at saka nagkusa maski si Senate President Vicente Soto III. Nung banggitin, yung mabanggit yung pangalan, mabanggit ang Senado, Pumunta sila sila. mismo voluntary nagpunta doon, di ba? Bakit di niya gayahin yun? Yun na nga po, ibig sabihin may tinatago. Maliwanag po yan. Kasi kung wala kang tinatago, wala kang maanumalyang kontrata, ano naman ang pwedeng ika-damage sa'yo ng mga tatanong ng ICI? Di ko ba? Pero alam niya na meron. Kasi maliwanag na maliwanag ko. Yung ordinaryong Pilipino naiintindihan po na krimen yung ginawa ni Bongo na inaward sa tatay at kapatid niya yung mga kontrata na bilyon-bilyon ng halaga. Tsaka in the first place, anong kinalaman ni na Senator Amy tsaka si Bato? Para isama, kalad ka rin niya yun dun sa ginagawang investigation ng ICI, di ba? Siguro, baka kailangan niya ng may mag-aabogado o may mag-divert ng attention sa kanya. Kasi pag siya naupo doon, siya lang mag-isa ang sasagot. So, ang minention nga ay si Bato at si Senator Amy. Oo. So, yun yung mensahe niya. Hindi naman pwede yun. Na hindi ka naman grade 1 na kailangan mo ng chaperone sa mga ganyan. Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Moms TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at eto na nga, grabe. No? Dating Senator Trillanes, mga babayan, may matinding pasabog po. No? Ito nga po ba ang tinatagong lihim o baho neto nga si Senator Bongo? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so eto na nga mga babayan, no? May matinding pasabog etong si Senator Trillanes, mga babayan, no? At tinawag pa nga po niyang sinungaling, no? Etong si Senator Bongo, no? Dahil nga nitong mga nakaraan ay naglabas na nga po ng salin etong mga senador, mga babayan. At syempre kasama po sa naglabas ay ito nga si Senator Bongo. Ayan po, nakikita ninyo sa inyong screen. Ay si dating Senator Trillanes, mga babayan, no? At ito nga niya, no, mga babayan, sabi nga po, 32 million lang daw ang net worth ni Senator Bongo. No, at siya po ay tinawag, no, na sinungaling o malaking kasinungalingan. No, ito pong idineklarang net worth, no, sa salin netong si Senator Bongo. Nako, kayo po ba naniniwala, no, doon sa mga idineclare ng mga senador, no, sa kanilang salin? Yun na nga po ba yun? No, dahil kasi nga maging si Senator Chis Escudero, no, nagulantang ang taong bayan sa kanyang salin. Okay, so wag na natin patagalin. Alamin natin, no, itong matinding pasabog ni ni Trillanes, mga babayan. Right? Let's go. Yun nga, sir. Ito, well, naging mainit na usapan din nitong mga nakalipas na araw. Ito nga pong nabanggit ninyo na may invitation na sa Independent Commission for Infrastructure itong si Senator Bongo, pero nag-release ng statement itong ICI saying na hindi pa siya naiimbitahan. Pero ano po ba talaga? Ano po ba talagang nangyari? Hindi siya talaga haharap ba? Ano po ba yung mga impormasyon na nakuha niyo? Ang tanong kasi, naimbitahan na ba talaga? Kasi may lumalabas na balitang hindi nagpakita eh. Hindi sisipot. No? Si Senator Bongo. Ano talaga yung tunay? Opo. Doon po sa aking naipost kahapon, ang ginamit ko nga po ay may feelers, meaning pinasabihan siya na malamang imbitahan siya.
Kaso yun na nga, humihingi siya ng mga ilang kondisyon. Yan po ang nakalap kong impormasyon. Kaya nga doon sa... Grabe, no? May kondisyones pa para lang sumipot sa ICI? Bakit ganon? Bakit may kondisyones para sumipot sa ICI? Kung walang tinatago, no? Kung walang tinatago, mga babayan, wala dapat kondisyones. Diba? Kung wala kang kinalaman talaga, no, diyan po sa mga korupsyon na yan, dapat kaya mong dalhin yung sarili mo, no, diyan sa ICI na malinis ang iyong konsensya. Diba mga babayan? Pero kung may itinatago ka, malamang siguro, no, marami ka talagang kondisyones na kakailanganin para siguro maproteksyonan mo yung sarili mo. Diba? Alam nyo, kayo ay inihalal ng taong bayan, no, itong mga senador na to. At kung ano man, no, yung mga dapat ninyong ilabas, dapat ilabas ninyo yan, no, sa harap ng taong bayan. Dapat malaman ng taong bayan, no, kung totoo ba, no, na kumita kayo o involved kayo diyan sa ICI, sa mga ano na yan, maanumalyang flood control projects. 'Di ba? Dapat willing kayong humarap sa ICI kung totoong wala kayong itinatago. Tama po ba ako, mga kababayan? 'Di ba? O, tuloy natin. Ang message ko, ituloy lang natin yung pressure para sa panawagan na imbitahin siya ng ICI. Para patas lang, kasi ang punto ko nga, itong mga nangyari ngayon, yung mga iskandalong kinamumuhian ng mga kababayan natin, nagsimula ito nung panahon nila Duterte at si Bongo mismo ang nasa likod ng mga key players dito. Si Bernardo, na ito ang arkitekto ng modus na yan, siya ang nagtalaga noong 2017, at si Diskaya naman, ito yung kapartner nung kanyang tatay na kontratista, at yun ang lumaganap yung kanyang negosyo nung panahon din nila Duterte. Kaya kung gusto natin makita yung ugat nitong problema na to, kailangan ipatawag si Bongo at patawag na rin yung tatay at kapatid niya. Senator, saan po galing yung word na malamang imbitahan siya? Ano po, yun nga ang sinasabi natin, mananawagan tayo para imbitahan ang ICI para lang makita nila kung saan nagugat ito. Kasi pinatawag na nila lahat, yung iba't ibang senador, mga congressman. At ito naman, nagbigay naman ako sa kanila. Binigyan ko ng kopya yung ICI nung complaint na final ko. Kailangan din marinig nila mismo yung paliwanag ni Bongo. Bakit nakakuha ng 200 na kontrata yung tatay at kapatid niya nung panahon nila? Simula pa nung mayor, tapos nung panahon ni Duterte, na alam naman natin na as special assistant to the president, talagang halos anak pa nga ang trato ni Duterte kay Bongo. Tapos ang total po nito ay 7 billion pesos. Krimen po yan, maliwanag po yan sa ating batas na bawal magkaroon ng kontrata ang iyong kamag-anak sa nasasakupan mo sa gobyerno. Senator, maiba lang ako dahil dito po sa pinag-uusapang ito, kayo personal ang naghain ng reklamo or request sa ICI na imbestigahan itong si Senator Bongo at saka ilang mga kasabot niya sa ilang mga projects. Iba to dun sa iniimbestigahan ho ng ICI. Paano po ba yung sistema diyan? Halimbawa, katulad niyan, kayo personal kayo naghain ng information sa ICI. Binibigyan ba yan ng kopya o kayo din mismo bibigyan ng kopya kung ano bang magiging tugon ng ICI doon? Iimbitahan ba siya or i-update kayo doon sa reklamong ipinasa ninyo sa ICI? Paano ba yan? Liliwanagin ko lang po. Apo. Na hindi po iba itong sinampa ko ng kaso sa ombudsman at yung iniimbestigahan ng ICI. Okay. Lapat na lapat po yan. Kasi ang pangalan nga nila, Independent Commission on Infrastructure. So infrastructure in general, flood control man,
mga road widening, mga bridges, mga substandard, lahat-lahat, mga ghost projects. Meron po yan doon sa mga ebidensya na ibinigay ko. May 400 million pesos worth na flood control projects din yung kapatid ni Bongo noong 2023 to 2024. So, pasok na pasok dito sa iniimbestigahan. At hindi lang yan, yung iba't iba pang modus, iba't ibang ginagawa nila, yung pagjo-joint venture para ma-circumvent yung batas na kasi hindi qualified yung tatay ni Bongo at yung kapatid niya bilang contractor, pero iniikutan nila yon by having joint venture contracts with companies like the Discayas. Itong Discaya, meron silang 5 kontrata, 900 million yan. Kaya hindi po iba ito. Ito ang ginawa ko, tulong na sa kanila para makita nila kung saan ito nagsimula. Diba? So kumbaga susog na yan dun sa mga kasong iniimbestigahan ngayon ng ICI. Opo, lapat na lapat po ito. Tapos ito, hindi na tayo naghahanap pa ng kumaga testigo na sasabi na ang nasa likod ng contractor na ito na Discaya ay si ganito. Ito hindi na, kasi alam mo na yung tatay mismo Oo, baga pinpoint na kagad, 'di ba, mga kababayan? Alam na kagad kung sino At kung yung tatay nga, alam na agad kung sino yung connection. 'Di ba? Parang gano'n yung sinasabi dito ni Trillanes. Ni Bongo. So, mas madali ito. Tapos ito dokumentado, pirmado ng tatay at kapatid niya. 200 contracts po ito At bawat isang kontratang pinirma nila ay violation sa batas. Kasi ito po imposibleng walang let's say hindi alam netong si Senator Bongo, 'di ba? Imposibleng hindi niya alam kasi imagine ninyo 200 contracts yan, mga kababayan. Walang alam si Senator Bongo doon. Parang ako honestly, personally, parang hindi ako makapaniwala na hindi alam yan ni Senator Bongo, 'di ba? Kasi sinasabi ni Bongo. Kasi imposibleng hindi nag-uusap yung mga yan 'di ba? Imposibleng hindi nag-uusap yung mga yan, magkakamag-anak yung mga yan especially tatay niya, 'di ba? Na wala naman hindi ko naman inimpluwensyahan yan, wala naman akong kinalaman sa negosyo ng tatay at kapatid niya. Pero ang nakalagay, alam niyo mga kababayan, para sa akin, kung ganun rin lang yung katwiran o idadahilan ni Senator Bongo, abay yan na rin yung idadahilan ng ilang mga politiko para makapagpasok sila ng mga kamag-anak nila na contractor. Again, dito makikita natin, mga kababayan, na yung mga dahilan na yan ay posibleng magkaroon ng reaction sa mga susunod. Kung yan pong dahilan na yan ay makalulusot, mga kababayan, pwedeng magkaroon po yan ng domino effect na sa mga susunod na mga mahuhuling merong ganitong klaseng modus. Kasi lalabas na kahit sinong politiko pwede nang pwede nang magpasok o magpasok ng mga kamag-anak nila na mga kontrata sa DPWH at pag nahuli, gano'n na lang din. Yung kakatwiran, wala kami alam dyan, hindi namin alam yan. So, sila mismo nga sumisira sa batas, mga babayan. Diba? So parang nakakalungkot lang na mga ngatwiran ng ganon na wala silang alam pero hindi nila nakikita na kung yan ay papanigan at kung yung kanilang katwiran ay makakalusot, this time nakalusot, pero yung domino effect niyan, mga babayan, sa mga susunod na mga politiko na mahuhuli. So ano pang magagawa nila? Di ba? Kasi pag sila kinasuhan, sinabi nilang gano'n at sinabi na hindi po pwede yan, bakit si Bongo? Ganun yung katwiran niya, nakalusot. Paano na? Diba? Kawawang Pilipinas, mga kababayan. Lagi po sa batas, bawal makipagkontrata ang kamag-anak mo hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Tapos, yung personal financial interest
ng public officer is presumed. Meaning, itong sinampa ko na to, hindi ako ang magpo-prove na nag-intervene siya o nag-impluensya siya. Kung hindi siya ang magpo-prove kung na hindi niya inimpluwensyahan at hindi siya nag-intervene. Yun ang problema niya kasi bago nagpresidente si Duterte, wala ni isang kontrata na pang-national yung tatay at kapatid niya. Pero nung naupo sila, mahigit 100 po yung nakuha nilang kontrata. So maliwanag. Magkakaroon ba kayo ng pagkakataong malaman kung talagang may imbitahan si Senator Bongo o mag-aabang na lang kayo sa mga lalabas sa balita na manggagaling sa ICI? Baka malaman din naman natin in advance, pero sabi ko nga itulak natin yung pressure na ipatawag siya para makita ito rin pagkakataon niya to para malinis yung pangalan niya, di ba? Kasi kung wala siyang kinalaman talaga dito, yung pagkakataon niya para ipaliwanag yung side niya. Yun nga po, naulinigan nyo po ba kung ano yung rason, kung yung mga hinihingi niya? Kasi parang nabanggit nyo po kanina, merong hinihigit na kondisyon. Ano po ba yung, alam nyo po ba kung ano yung kondisyon na kanyang hinihingi? Nung pinasabihan daw na baka imbitahan siya, ayaw umattend. Unless daw kasama daw niya yung ilang senador na pwedeng tumulong sa pagdepensa sa kanya. So ang minention nga ay si Bato at si Amy. So yun yung mensahe niya. Hindi naman pwede yun. Na hindi ka naman grade 1 na kailangan mo ng chaperone sa mga ganyan. Senador siya, he should be able to defend himself. Pinapunta na dyan si Senator Cheese, pinapunta na dyan sina Senator Villanueva, humarap sila bakit di niya gayahin yung mga kapwa niya senador, no? Nagpakita ng sa ICI mismo, hindi na kinakailangan At saka nagkusa, maski si Senate President Vicente Soto III. Nung banggitin, mabanggit yung pangalan, mabanggit ang Senado, pumunta sila mismo, voluntary nagpunta doon, di ba? Bakit di niya gayahin yun? Yun na nga po, ibig sabihin may tinatago. Maliwanag po yan. Kasi kung wala kang tinatago, wala kang maanumalyang kontrata, ano naman ang pwedeng ika-damage sa'yo ng mga tatanong ng ICI? Di ba? Pero alam niya na meron. Kasi maliwanag ko. Yung ordinaryong Pilipino naiintindihan po na krimen yung ginawa ni Bongo na inaward sa tatay at kapatid niya yung mga kontrata na bilyon-bilyon ng halaga. Tsaka in the first place, anong kinalaman ni na Senator Amy tsaka si Bato? Para isama, kalad ka rin niya yun dun sa ginagawang investigation ng ICI, di ba? Siguro, baka kailangan niya ng may mag-aabogado o may mag-divert ng attention sa kanya. Kasi pag siya naupo doon, siya lang mag-isa ang sasagot. At maalala ninyo, noon pong pagkakataon na pinatawag ko yan sa Senado tungkol dun sa frigate corruption, talagang pinapunta ni Duterte yung buong kabinete niya. Tapos hiniling niya doon sa mga kaalyadong senador na umattend para hindi ako gaano makapagtanong kasi per round niyan mag-allocate ng 5 minuto doon sa ibang senador. So kinonsumo nila yung oras na supposed to be gagamitin ko pagtanong. Pero doon mo makikita na talagang pinoproteksyonan siya ni Duterte. At mensahe niya sa kanila lahat na bata ko yan, huwag niyong papabayaan yan. Problema niya, nakakulong na si Duterte, wala na ho siyang sisilungan. Kaya for the first time in his life, very vulnerable po siya.